Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Araw po ng Wednesday at ang ating pag-aaral ay pagpapatuloy ng ating talakayan sa series na ating sinimulan sa Book of Acts. Nasa chapter 21 na po tayo. At ang ating pag-aaral ngayon ay ang first 16 verses ng Acts chapter 21. Samahan po ninyo ako at atin pong basahin ang mga talata na pinamagatan ko pong Ready to do the will of the Lord. Let us read the verses. After we had torn ourselves away from them, we put out to sea and sailed straight to Kos. The next day we went to Rhodes and from there to Patara. We found the ship crossing over to Phoenicia, went on board and set sail. After sighting Cyprus and passing to the south of it, we sailed on to Syria. We landed at Tyre, where our ship was to unload its cargo. We sought out the disciples there and stayed with them 7 days. Through the Spirit, they urged Paul not to go on to Jerusalem. When it was time to leave, we left and continued on our way. All of them, including wives and children, accompanied us out of the city. And there on the beach, we knelt to pray. After saying goodbye to each other, we went aboard the ship and they returned home. We continued our voyage from Tyre and landed at Ptolemais, where we greeted the brothers and sisters and stayed with them for a day. Leaving the next day, we reached Caesarea and stayed at the house of Philip, the evangelist, one of the 7. He had 4 unmarried daughters who prophesied. After we had been there a number of days, a prophet named Agabus came down from Judea. Coming over to us, he took Paul's belt, tied his own hands, and fit with it and said, "The Holy Spirit says, in this way the Jewish leaders in Jerusalem will bind the owner of this belt and will hand him over to the Gentiles." When he heard this, we and the people were pleaded with Paul not to go up to Jerusalem. Then Paul answered, "Why are you weeping and breaking my heart? I am ready not only to be bound, but also to die in Jerusalem for the name of the Lord Jesus." When he would not be dissuaded, we gave up and said, "The Lord's will be done." After this, we started on our way up to Jerusalem. Some of the disciples from Caesarea accompanied us and brought us to the home of Nason, where we were to stay. He was a man from Cyprus and one of the early disciples. Pagpalain nawa ng Panginoong Diyos ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito'y ating pagbubulayan. Kahapon ating tinalakay ang pamamaalam ni Apostol Pablo sa mga kapatiran, sa mga elders ng Epeso. At madamdamin ang kanyang mga pahayag at ang kanyang mga pagpapayo sa mga leaders ng simbahang ito. Pero nakita natin kahapon na hindi lang para sa mga leaders ang paalala ni Paul, kundi it is also directed to all believers. Kasama po tayo. Kaya kung nakinabang tayo sa mensahe kahapon sa Tinig ng Pag-asa, isa lang ibig sabihin, inangkin natin yung katotohanan na ang paalala ni Pablo ay para sa atin. Ngayong araw na ito, Acts 21, nasa 21 chapters na po tayo, meron na lang natitirang 7 kasi 28 chapters po yung Acts. So sa Acts chapter 21, yung unang 16 verses, this records one of the most emotional and spiritually rich moments in the life of Paul. Here, we see a man so grieved by God's call. Siya ay tapat at talagang dedicated sa kanyang pagkatawag.
At dahil doon, walang warning, walang luha, walang panganib ang makakapigil sa kanya sa layuning nais ipagawa ng Diyos. So this passage teaches us what it means to discern God's will, to surrender to God's sovereign plan, and to walk faithfully, even when obedience is costly. Dito natin makikita ang halimbawa ng isang taong kahit alam niya na ang kabayaran ng pagsunod ay kahirapan, ang kabayaran ng pagsunod ay kaparusahan at handa siya maging sa kamatayan, ay gagawin pa rin niya ang kalooban ng Diyos. Kaya samahan niyo ako muli at let us walk through verse by verse sa first 16 verses ng chapter 21 ng Book of Acts. Unahin natin ang unang 3 talata. Samahan ninyo ako uling basahin. Acts 21, 1-3. After we had torn ourselves away from them, we put out to sea and sailed straight to Kos. So, galing po kahapon yan doon sa pamamaalam ni Pablo sa mga elders. Pagkatapos daw silang nagpaalam sa isa't isa, ay sumakay na sila, sama-sama na sila ng barko at nagbiyahe na sila papunta sa Kos. So, the next day, we went to Rhodes. From there to Patara, we found a ship crossing over to Phoenicia. Ito po yung biyahe. Sa unang 2 verses, verse 1 and 2, si Lucas bilang writer describes the journey with maritime precision. We set sail. So meaning, sa pagkakataong ito, hindi na nagpaiwan si Pablo. Kahapon, naalala nyo ba na sina Lucas ay nasa bangka, nasa barko, samantalang si Pablo nagdesisyong maglakad. At naipaliwanag natin ang mga kadahilanan. Pero dito, sama-sama na sila. Luke describes the journey running a straight course. And they decided talaga to go back to Jerusalem. Pagdating nila ng Tyre, ang sabi doon, this maritime journey detailed how yung certainty ng determination ni Paul to go back to Jerusalem. Di na sila tumigil pa sa ibang mga lugar at talagang ang intensyon ay makabalik na sa Jerusalem, bagamat alam ng mga alagad at alam ng marami na ang naghihintay kay Paul doon ay pagkabilanggo at eventually kamatayan. But Paul was so determined, wala na siyang gustong gawin kung hindi ang makabalik. So verse 3, upon seeing Cyprus, they passed by because Paul is fixed on reaching Jerusalem. So ayan po yung binabanggit ko kanina. So dumaan na lang po sila. They pass by. Nilampasan na nila ito. And this echoes Luke 9:51. Ano po ang sabi ron? Where Jesus set his face toward Jerusalem. Parang inilalarawan nito yung nangyari sa Panginoong Hesukristo noong siya'y pumasok sa Jerusalem. Sumakay siya sa donkey, nagpakuha siya ng donkey, pagpasok niya sa Jerusalem, no turning back. Pagpasok niya, diretso sa templo, itinaob niya yung mga nagtitinda roon ng mga kalapate at money changer, at yun na po ang naging simula noong 1 linggo na pangyayari tungkol sa buhay ng Panginoon hanggang siya ay hulihin, litisin at ipako sa krus. So Paul in this manner walks in the same footstep like the Lord Jesus, obedient even when the path leads to suffering. Alam naman ng Panginoon yun, di po ba sinabi niya sa mga alagad, may magkakanulo sa akin, ako'y papako, ako'y mamamatay, ngunit sa 3 araw ako'y muling mabubuhay. The very path that Jesus tread, ito rin ang nilakaran ni Apostol Pablo. So bilang application, tandaan natin, a believer who understands God's call will not easily be distracted. Yung lingkod ng Diyos na nauunawaan niya ang kanyang pagkatawag, hindi siya madaling iligaw o akayin sa maling direksyon. And faithful ministry requires focus,
urgency, and intentionality. Tatlong mahalagang bagay para sa ministeryo eh. Kailangan nakafocus, may pagmamadali, at ano pa, may intentionality. Na hindi pwedeng offeran lang ng iba, lilihis na, o makatanggap lang ng ibang alok, lalayo na sa direksyon. No, the Apostle Paul was focused, urgent, and intentional sa kanyang layuning bumalik ng Jerusalem. Yan ang binabanggit ng unang tatlong talata. Let us go to verse 4. We sought out the disciples there and stayed with them 7 days. Through the Spirit, they urged Paul not to go on to Jerusalem. So, ipinakikita rito ng talata na hindi sila tumigil sa pangungumbinsi kay Pablo na huwag na tayong bumalik ng Jerusalem. No? Pero napansin nyo ba mga kapatid, yung verse ay nagsabi, we sought out the disciples there and stay with them for 7 days. Through, look at the word, through the Spirit, they urged Paul not to go on to Jerusalem. This seems contradictory. Kasi ang nagpapaalala ay Holy Spirit. Pinapaalalahanan sila what will happen to Paul. Tama po ba? Pero why would the Spirit warn and yet Paul still go? Naisip niyo po ba yun? So sabi po dyan, through the Spirit, they urge Paul not to go on to Jerusalem. Pero bakit nagpipilit pa rin si Pablo gayong may warning na from the Spirit? Di ba ang lagi nating pananaw ay dapat nakikinig tayo sa guidance ng Holy Spirit kasi siya naman yung nasusunod sa ating pagmimisyon. Pero dito, binabanggit dito, through the Spirit, they urge Paul not to go on to Jerusalem. They kept telling Paul, Spirit na nga nagsasabi, do not set foot on Jerusalem. But why did Paul still go? Ano ang biblical understanding natin ito mga kapatid? How can we reconcile this? So tingnan po natin, ang sabi po dyan, at ang ating pagkaunawa, the Spirit does not forbid Paul from going. The Holy Spirit did not forbid Paul from going. What was revealed by the Spirit is the trouble that awaits in Jerusalem. The Spirit urged Paul not to go on, or through the Spirit, they urge. Sinong nag-urge? It is not the Spirit. It is the disciples. They urged Paul not to go because through the Spirit, they saw what will happen to Paul in Jerusalem. Nakita nila kung anong naghihintay. And as they want, first and foremost, to protect Paul, pinigilan nila si Pablo na huwag tumuloy. But I want you to consider, it is not the Holy Spirit. It is not the Holy Spirit who forbid Paul from going. The disciples, out of love, interpret the warning as do not go. But Paul interpret it as prepare your heart, you're walking into suffering. Naintindihan niyo po? Ang sabi ng Espiritu, pinakita ko ano mangyayari sa kanya, pero ang interpretasyon dito ng mga alagad, dahil nagpakita na nga ng mga mangyayari ang Espiritu, ang ibig sabihin, huwag na tayong tumuloy, gano'n na nga mangyayari eh. Pero para kay Paul, ang interpretation niya ay iba. Ang interpretasyon ni Pablo ay ganito, ihanda mo puso mo, you are now going to walk where your Christ, where Jesus walk. So the difference, mga kapatid, is not in the Spirit message, but in human interpretation. Ang interpretasyon ng mga apostol, ng mga kasama ni Paul, dahil mahal nila si Paul, proteksyonan si Paul. Pero si Paul, ang kanyang interpretasyon, inihahanda siya ng Spirit sa mangyayari pagpasok niya ng Jerusalem. Katulad ni Jesus. Si Jesus, alam niya kung anong mangyayari sa Jerusalem. It was revealed to him by the same Spirit. Katulad dito.
Pero katulad ni Pablo, handa siya doon dahil alam niya, iyon ang kanyang misyon. Naintindihan niyo mga kapatid, walang contradiction dyan. The difference is not in the spirit message. The difference is in human interpretation. Kaya in application, sometimes others misread God's leading in our lives. Naalala niyo po ba mga kapatid si Job at ang kanyang mga kaibigan? Si Job, malino na malino sa kanya kung ano nangyayari eh. Alam naman niya kahit na masakit yung mga nagaganap sa kanya, ang declaration niya eh. Atin lang bang tatanggapin sa Diyos ay ang mga bagay na magaganda at yung mga hindi kagandahan di natin tatanggapin? Ang sabi ni Job, ang Diyos ang nagbibigay, Diyos ang bumabawi. So alam ni Job ang nangyayari. Pero yung kanyang mga kaibigan, ano interpretasyon nila sa nagaganap? Ang nangyayari, parusa sa iyo ng Diyos dahil may ginawa kang masama. That is their interpretation. Kaya tandaan niyo mga kapatid, na nakita ni Job kung anong pangyayari dahil alam niyang ang Diyos hindi nagkakamali, pero yung mga kaibigan niya, hindi nila alam na pagkilos din ng Diyos ang nangyayari sa buhay ni Job. Sometimes others misread God's leading in our lives. We must listen humbly, but ultimately, let us obey God's call and not people's fears. Minsan yung takot ng tao, takot ng mga nakapaligid sa atin, humahadlang para wag nating ganapin ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Kailangan nating mabasa ayon sa liwanag ng salita ng Diyos ang mga gaganapin natin sa buhay. Mahalagang lagi nga tayong nagbabasa, inuunawa ang mga plano ng Diyos sa ating buhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos sa Biblia. Amen? At si Pablo, ganun ang kanyang ginawa. Let us go to verse 5 and 6. 5 and 6, when it was time to leave, we left and continued on our way. All of them, including wives and children, accompanied us out of the city, and there on the beach we knelt to pray. After saying goodbye to each other, we went aboard the ship, and they returned home. So dito makita natin, yung iglesia, the entire church, including wives and children, walked pole to the shore. Di nila mapigilan eh. So talagang kung ano yung direksyon na gustong tahakin ni Pablo, yun ang masusunod. At the only thing that the church can do is to kneel and pray together. So this small moment shows the warmth of Christian community, the unity of families in worship, the beauty of shared burdens, and the tenderness of gospel relationships. Dapat nating maintindihan bilang iglesia, hindi naman natin kayang pigilin ang kalooban ng Diyos. Wala tayong kapangyarihan na baguhin ito. At para ipaunawa sa atin ang katotohanan na darating talaga tayo sa sitwasyon na ang masusunod ay ang kalooban ng Diyos. Ako po mga kapatid, maraming pagkakataon na naranasan ko na manalangin para sa isang kapatid na nasa terminal case of cancer na alam ko na sinabi ng medisina na talagang iyon na ang kanyang katadhanaan. At bilang iglesia, bilang pastor, bilang magkakapatid, dapat nating maunawaan at tanggapin na may mga bagay talaga na wala na tayong magagawa. At ang tangi lang masusunod sa mga ganong sitwasyon ay ang kalooban ng Diyos. The only thing that we can do is like the church in this situation na lumuhod at nanalangin. Hindi para baguhin ang kalooban ng Diyos, kung hindi magpasakop sa kalooban ng Diyos at matutunang tanggapin ng maluwag sa mga kalooban ang kapasyahan ng Diyos. And that is the reason why the church at this point kneel and pray together. Kasi alam nila hindi na mababago ang isipan ni Pablo eh. At alam nila na hindi na rin mababago yung ipinakita ng Espiritu na pagdating ni Pablo sa Jerusalem, huhulihin siya
at siya papatayin. And the only thing that the brothers and sisters can do is to pray for them, no? Hindi para kay Pablo, kasi si Pablo tanggap na niya eh. Alam niya na yun eh. Pero sa mga kapatiran, for them to be able to accept the will of God for Paul. Minsan tayo mga kapatid, matuto ring magdasal, hindi na para baguhin ng Diyos ang sirkumstansya, kundi matuto tayong magdasal para baguhin ng Diyos ang ating mga pananaw at ang ating mga kagustuhan at ipagkatiwala sa Diyos kung ano ang kanyang gusto. Aaminin ko po sa inyo, there are always times in my ministry na sinasabi ko sa akin sarili, sana meron akong ganong kapangyarihan. Sana may kakayahan akong magbangon ng patay. Sana meron akong kapangyarihang magpagaling ng may karamdaman. Na kapag sinabi ko sa pangalan ni Jesus, tatayo yung may sakit. Dumarating din po ako sa ganong pagkakataon. Pero alam niyo po mga kapatid, simula nung lumalalim ako sa pag-aaral sa salita ng Diyos, na aking lubusang naiintindihan yung sovereignty ng Diyos sa buhay ko at sa ministeryo at sa kanyang mga plano, natuto na po akong magdasal. Ng dasal na Panginoon, baguhin mo ang aking puso. Dahil sa lahat ng pagkakataon, aaminin ko sa inyo, may bias ako sa pananalangin. Most of the time, I ask for my intention. I ask God for healing. I ask God for deliverance. I ask God for health. I ask God for provisions. Pero may pagkakataon, hindi yon ang gusto ng Diyos. At may pagkakataon sa buhay ng isang kapatid na talagang hindi tayo ang masusunod. Hindi yung mga bagay na gusto natin ang mangyayari. Kaya matutunan natin ang ipagdasal na ang masunod ay ang kalooban ng Diyos dahil yun naman ang mangyayari at ipagdasal nating baguhin ng Diyos ang ating puso na maluwag na tanggapin na hindi mangyari ang ating mga gusto at ang tiyak na magaganap ay ang kanyang kalooban na maluwag nating tanggaping may kapayapaan. Tandaan, true fellowship is not just programs. True fellowship, it is prayer, tears, and support. And this is what the church gave the Apostle Paul. A healthy church walks with each other, not only in good times, not only in good fellowship, but even in difficult situation. A healthy church walk with each other in difficult obedience. Mahirap, hindi maligayang paghihiwalay. At alam nila, gaya na sinabi ni Pablo sa mga elders doon sa Efeso, this is the last time that you will see me. Ganon din naman sa mga kapatirang ito, na ito na ang huli nilang pagkikita. Kaya may kalungkutan ang pagsunod. Amen? Now let us go to verse 7. We continued our voyage to Tyre and landed at Ptolemais, where we greeted the brothers and sisters and stayed with them for a day. Kanina, 7 days sila nagstay. Ngayon, isang araw na lang. No po? A brief stop for 1 day. So, ministry continues even in transition. Kahit na palapit na ng palapit sa destinasyon, hindi pa rin tumitigil sa ministeryo. Sa pagpapatuloy ng paglalakbay, dumaan pa rin sila at bumati sa mga kapatiran doon sa Tiro. At makikita natin talaga na a faithful servant is always ready to encourage, always ready to teach, and to strengthen the believers even during travel, even during busyness, or even fatigue. At even doon sa nakaamba at naghihintay na panganib. Ang tapat na lingkod ng Diyos, hindi tumitigil. Siya ay nagpapatuloy. Amen? Yan po nakita natin dyan. Let us go to verse 8 and 9. Leaving the next day, we reached Caesarea and stayed at the house of Philip the evangelist, one of the 7.
He had 4 unmarried daughters who prophesied. So, sino si Philip na binabanggit dyan? So, pinakilala po dyan. Si Philip was the Filipe, one of the 7 sa Acts chapter 6, na piniling deacon na siyang mamamahala sa pagpapakain. So, dito makikita natin, hindi nagpatuloy, mga kapatid, yung sistema ng pinagsama-sama yung kanilang ari-arian, pinagsama-sama yung kanilang mga pera, para ang simbahan ang tumugon at magpakain sa kanilang lahat. Hindi po yun nakita sa mga sumunod na iglesia. Sa mga iglesyang dinalaw ni Pablo at itinayo, hindi na po yun ang naging norm. Kaya minsan narinig ko po yun, magandang payo, sabi, bakit hindi rin natin gawin na lahat ng ating ari-arian, pagsamasamahin natin lahat ng maboborn again? Ibigay natin kay pastor ang pera at hayaan natin siyang mamahala. No, kaya maraming ganyan ngayon sa Keki Buloy, di ho ba ganyan? Meron siyang kingdom. Yung mga nandun sa loob ng kingdom, lahat ay pinapakain niya raw, libre lahat, may mga sariling Diyan nagsisimula ang kulto, no po. Yang si Eli Soriano, meron siyang ginawang lugar doon sa Apalit, no, nagpapakain din, nagluluto doon ng mga pagkain para sa mga dumadalo doon. So, yun po yung palatandaan ng kulto. Hindi na po yan ginawa ng iglesia. First lang po yun doon sa Acts chapter 2. Pero hindi na po yung nagpatuloy. In fact, ang isang palatandaan yan, si Felipe na tinawag para sa gawaing yon na magpakain, ay natapos na po yung ministeryo yon because of the persecution, nangalat sila. At nung nangalat na yung mga alagad, intentional. Kasi po, kung titingnan ninyo mga kapatid, just look at it this way. Sama-sama yung kanilang ari-arian, pinagsama nila, ayaw nilang umalis sa Jerusalem. Doon lang sila. Doon sila mamumuhay bilang isang community ng bagong pananampalataya kay Kristo. Meron silang mga leader at kakain sila, libre kain nila kasi binigyan na nila yung pera nila doon. At ito'y nag-create ng malaking problema sa simbahan. At ang isa sa problema nga ay sino mamamahala sa pagpapakain na yan. Kaya sa Acts chapter 6, tinugunan nila ito sa pagpili ng mga deacon. Pero ano nangyari? Hindi rin yung nagtagal kasi nga kailangan silang pangalati ng Diyos. At ang persecution na nangyari sa kanila, it is also the way God moved His church. Sa pamamagitan ng persecution, nagtakbuhan sila sa takot at kung saan nakarating. But as they go, they continue to preach the gospel. Eto nga si Philip, the evangelist, na pumunta saan? He went to Samaria. Natalakay na natin yan At doon sa Samaria, siya yung nagbautismo sa Ethiopian eunuch. Do you remember that story? And here, decades later, mahabang panahon nakalipas, makikita pa rin natin si Felipe sa kanyang katapatan. Dito, tinanggap niya si Pablo at ang mga kapatiran. And stayed at the house of Philip the evangelist, one of the 7. So dito ang sabi, his former unmarried daughter prophesied, showing a home devoted to the Lord. No? Ngayon, tingnan natin yung prophesying na yan. No po, biblical prophetic gift during that time was part of the foundational apostolic era. Sa Ephesians chapter 2, inilalatag pa lang yung gawain ng iglesia. And this demonstrate God's direction as the church was still being established. Kaya meron pang mga prophetic giftings, yung mga anak ni Felipe nagpa-prophesy during this time. No? Kasi nga, nasa foundational stage pa ang iglesia ng mga panahon na yan. Kaya ano pang makikita natin dito bilang application? A godly household influences generations. Yung katapatan ni Felipe sa paglilingkod sa Panginoon, nakapag-asawa siya, pati ang kanyang mga anak naging tapat sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Kaya true ministry starts in the home. Yung tunay na ministeryo ng ama, sinusundan din ng mga anak. At ito po mga kapatid ay nagsisimula talaga sa impluwensya ng mga magulang at nagsisimula sa bahay. Amen? Now let's go to verse 10 to 11. After we had been there a number of days, so how many days nagstay sila sa bahay ni Felipe?
Number of days. Hindi sinabi kung ilan. May isang propeta na dumating na naman, ang pangalay si Agabus, galing ng Judea. At lumapit sa kanila, kinuha yung sintron ni Paul, na po, itinali sa kanyang mga kamay at sa kanyang mga paa at sinabi, "The Holy Spirit says, in this way, the Jewish leaders in Jerusalem will bind the owner of this belt and will hand him over to the Gentiles." So again, Agabus used an object lesson. Kumuha ng belt, itinali sa kanyang kamay at sa kanyang paa. And this mirrors Old Testament prophets. Pinakikita na this is what is going to happen. The message is clear. Paul will be bound and will be delivered into Gentile hands. So here, God is not hiding the cost of obedience from Paul. Kanina, yung mga apostol, yung mga kapatiran, pinipigilan si Pablo. Dito may ipinadala na siyang magsasabi kung anong mangyayari. Pero hindi pa rin para pigilin si Paul. Ang layunin lang nito ay para ipaalam, this is going to happen to you. So God prepares us for trials. Hindi para takutin tayo, kundi para lalo tayong palakasin. Kay Pablo, sinabi na ng Diyos, sinabi na ng mga apostol, sinabi na ng Holy Spirit at maging ni Agabus, this is going to happen to you. Bilang paghahanda, i-ready mo ang buhay mo, i-ready mo sarili mo, hindi ito mapipigilan. So he shows the cost, so we will not be shaken when the cost comes. Amen? Kaya hindi ko makakalimutan yung paalala ng Panginoon sa kanyang mga alagad Nang sinabi ng Panginoon, in this world, you will have tribulation. Para ihanda ang mga alagad. Sa mundong ito, asahan na natin, may tribulation. Sa mundong ito, tandaan natin, may pagdurusa. Sinabi rin po yan sa aklat ng Hebreo, chapter 12. Pinaparusahan ng Diyos ang kanyang mga anak. At hinahagupit ang itinuturing niyang mga anak. Kung hindi kayo dinidisiplina na siyang ginagawa ng mga ama sa tunay niyang mga anak, baka hindi kayo tunay na mga anak. So bakit ito binabanggit ng Biblia sa atin? Na tayo'y tinawag hindi lang para manampalataya, kundi magdusa para sa Kanya. So those verses pertains to one specific thing. Talagang may pagdurusa bilang paghahanda sa mga Kristiyano. At binanggit na ito ng Panginoon para ihanda natin ang ating mga sarili. And this world is not a bed of roses. Na ang mundong ito hostile sa mga Kristiyano. Na ang mundong ito kapag ikay mananampalataya at tunay na ilawan, talagang dadaling ka sa kadiliman. Di naman kailangan ng ilaw, mga kapatid, ang liwanag. Bumili po ako ng Christmas light nung isang araw Tuwan-tuwa si Dang, ang ganda ng Christmas light, kinabit ko Problema, itong Christmas light, kapag sumindi yung meron po akong solar light na pag umakyat kay sagdan, iilaw yung maliwanag. Ang mabigat, itong Christmas light na nabili ko, kapag sikat ang araw, namamatay automatic. Pag gabi at madilim, sisindi. Kapag lumiwanag, mamamatay. Kapag nagbukas yung solar light ko, sobrang liwanag, namamatay yung Christmas light. Kaya bukas lang yung Christmas light pag walang tao. Pag may dumaan tao, mamamatay. Napipiko na po ako kasi miya bubuhayin ko. Pag may dumaan, mamamatay. Sabi ko, mali. Kasi napagkakamalian ng Christmas light, yung solar light na malakas, bilang araw, napapatay na niya yung kanyang lights. Dahil hindi naman kailangan ng lights kapag maliwanag. Hindi po ba? So we are called to be the lights of the world. A city on a hill will not be hidden. You are not going to light a candle and put it under the bushel. Kundi ilalagay mo ito kung saan kailangan. At ganun din po mga kapatid tayo.
Asahan natin na sa kadiliman ng mundong ito, kaya kailangan ng mga liwanag. Pero nakakalungkot kapag ang mga liwanag nagdedesisyong itago ang kanilang liwanag sa kabila ng matinding kadiliman. Verse 12, when we heard this, we and the people were pleaded with Paul not to go to Jerusalem. Again, ito po ang kanilang naging pasya. When they hear Agabus' prophecy, everyone, and include Luke, sabi diyan, we and the people there pleaded. So imagine niyo po, maging si Lucas na apostol ng Panginoon, alam naman niya kung anong mangyayari, hindi po ba? Alam naman niya kung ano yung sinabi ng Panginoon. Na may prophecy nga ang Panginoon sa mga alagad na lahat sa kanila magiging masama ang kamatayan. Aakain din kayo parang mga tupa sa katayan. Binanggit na ito at alam to ni Lucas. Pero sa pagkakataong ito, isa siya sa pumigil kay Paul. We and the people pleaded with Paul not to go up. They begged Paul not to go. Tandaan natin mga kapatid, sometimes the people who love us most struggle to accept God's hard calling for us. Tama po ba mga kapatid? Minsan, tinatawag na tayo ng Diyos pauwi sa kanyang bahay para pagpahingahin. Tinatawag na tayo ng Diyos sa kanyang piling kung saan wala ng sakit, wala ng hirap, wala ng pagdurusa. Wala ng cancer, wala ng diabetes, wala ng metformin, wala na sa piling ng Diyos. Sinabi ng Biblia, kung ikay Kristiyano, dapat paniwalaan mo, ang mabuhay ay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Pero every time na merong isang kapatid na nasa bingit ng kamatayan, nasa banig ng karamdaman, ayaw nating i-let go. And the one who loved the person the most struggle so much to accept na ang paglisan ay kapahingahan at ang paglisan at pagpunta sa kamatayan ay pakinabang. Tingin ko po sa pagkakataong ito, si Pablo ay sa dami ng kanyang mga ginawa, dumating na sa kapaguran. Huwag niyo pong kalimutan, si Pablo may karamdaman. Meron siyang thorn in the flesh. Kung ano yun, di naman binanggit ng Bible kung ano yung thorn in the flesh. Nanghuhula yung iba, sabi malabo na raw mata, kesyo ganito, kung ano-ano, baka diabetic. Hindi natin alam. Pero kapag sinabing tinik sa laman, kapatid, natinik na ba kayo? O nasa lubsob man lang? Sa lubsob, pumasok yung maliit na piraso ng kahoy dun sa daliri nyo. Di ba? Napakahirap. Hanggang di natatanggal yun, hindi ka makatulog. Si Pablo merong thorn in the flesh. But in spite of the thorn in the flesh, ginamit niya ang kanyang buhay talaga ng may katapatan sa paglilingkod sa Panginoon. Kung pagod at pagod din lang ang pag-uusapan, palagay ko po, pinakapagod na talaga si Pablo at this point in time. At bilang pagod, wala ka nang nanaisin kundi ang sumapiling na sa Panginoon. At narinig natin niya sa kanyang mga sulat. Sabi nga niya, kung ako lang masusunod gusto ko na nasa piling ng Panginoon. At eto na nga po yung portion na yon. And no one can stop him. He knows his destiny. He knows by heading to Jerusalem, he will face death. Pero makikita natin dito, dahil nga may mga taong nagmamahal, unawain natin yung mga taong nagmamahal, maglulupa sa iyan. Yung mga taong nagmamalasakit, iiyak yan, yayakap yan. Hindi nila ibibigay basta-basta ang kanilang mahal kahit na nga sa Panginoon. They are speaking from affection. They are speaking from fear. They are speaking from human wisdom. But they are not speaking from God's plan. At ito ang pinakamatagal nating tanggapin. Ang tayo'y tumugon sa plano ng Diyos at hindi lang dahil sa affection, hindi lang dahil sa fear, at hindi lamang sa human wisdom. Madalas ang tugon natin galing sa tatlong yan.
Nalilimutan natin ang pinakamahalaga ay ang tumugon ayon sa plano ng Diyos. Amen mga kapatid? Kaya be careful. Loving voices can still discourage obedience. Amen? Ano sabi ng tatay ko at ang nanay ko sa akin? Pwede ka naman maglingkod kahit hindi ka pastor. Hindi ka namin pipigilan. Sige, maglingkod ka. Magsermon ka, mangaral ka. Pumasok ka sa seminaryo, pero huwag kang magpastor. Can you imagine? Loving voices can still discourage obedience. Meron po akong babae na gustong-gusto nun no? Sabi ko sa kanya, gusto kita Kaya lang, gusto mo ko dahil magpapastor ako Kaya lang naman ako gusto ng babae kasi magpapastor ako. Dahil sabi ko sa kanya, magpapastor ako Pero, thinking about our situation, pag naging mag-asawa kami, paano ko siya bubuhayin? Nung araw, wala naman sweldo talaga ako, pastor Walang kikitain bilang pastor. Kaya I decided, sabi ko, instead of going to the pastoral work, hindi na. Para mabigyan ko ng maganda kinabukasan ng pamilya natin, hindi ako magpapastor. Alam niyo po, ginawa, binrake ako. She decided to break up with me. Dahil ayokong magpastor. Dahil talagang, noon pa siguro nakikita niya ako. Nakikita niya na may tawag ang Diyos sa akin sa pagpapastor. Pero dahil sa tingin ko, hindi ko siya matutugunan ang pangangailangan ng pamilya sa pagiging pastor. Ako mismo, on my own, I discourage myself. I discourage myself from going to the ministry. Pero alam niyo po mga kapatid, kapag tinawag Kapag ang Diyos ang siyang pumili, we cannot say no. Kaya kalaunan, pastor din ang binagsakan ko. At salamat sa Diyos, sabi ko nga, simula nung nagpastor ako, hindi naman pinabayaan ng Diyos ang pangangailangan ng pamilya ko. Hindi kami nagkulang kahit kailan. At ang lahat ng bagay na kailangan namin, pangangailangan namin, yung mga gusto, hindi lahat. Hindi lahat ng gusto ko nakuha ko. Pero lahat ng kailangan ko, ipinrovide yon ng Panginoon. And to that, I do thank the Lord. So, let's go to verse 13. Then Paul answered, "Why are you weeping and breaking my heart? I am ready not only to be bound, but also to die in Jerusalem for the name of the Lord Jesus." Mga kapatid, tandaan ninyo, hindi po ito pagpapakamatay. Hindi po ito suicide. At hindi po ito pagsuko. Yung sinasabi ko kanina na maaaring pagod na si Paul dahil may karamdaman, may sakit, at gusto na niya talaga na hindi po suicidal yung point ko dito. This is the heart of the passage. Paul is emotionally moved because of the heartbreak ng mga kapatiran. Dahil alam nila talagang patay si Pablo doon. Pero tandaan natin, yung damdamin ni Paul ay spiritually anchored. I am ready. At ito ay Christ-centered. Ready ako dahil hindi ako ready. Ang tawag doon, ready ako hindi dahil gusto ko na magpahinga. Ready ako hindi dahil gusto ko na mamatay. Kundi ready ako for the name of Jesus. His courage is rooted not in personality, but in sovereign grace. Kaya wag nating kakalimutan, true obedience means being ready. Being ready for what? Being ready for difficulty, being ready for sacrifice, being ready for loss, being ready on misunderstanding.
Tandaan nyo, ministry is costly, but Christ is worth it. Kapag sinabi sa inyo, oh, sarap ng buhay ng pastor, huwag kayo maniwala. Oh, yung sarap ng buhay ng pastor, walang sakripisyo, huwag kayo maniwala. Oh, sarap ng maglingkod, you will not suffer loss, puro gain. Huwag kayo maniwala. The very people who are close to you sometimes can misunderstand you. Kaya ministry is costly. Amen? Verse 14, when he would not be dissuaded, we gave up and said, the Lord's will be done. Ito naman talaga dapat hindi po ba? Pero ginawa muna lahat nilang magagawa, kinumbinsi mo nila mabuti si Pablo bago sila nagtiwala sa kalooban ng Diyos. When they saw Paul would not be persuaded, they fell silent and said, the will of the Lord be done. They finally aligned with the plan of God. This is surrender to God's sovereignty. Sa wakas, luminya na rin sila at ang kanilang mga puso sa plano ng Diyos. Tandaan po natin, eventually every believer must reach this point. Bawat mananampalataya ay dapat humantong sa ganitong sitwasyon. Not my will, not my comfort, but God's will be done. Kapag ganito lagi ang ating pananaw sa buhay, mamumuhay tayong may kapayapaan. Tanggalin natin sa ating mga isipan at pananaw na makapangyarihan tayo, na ang pananampalatayang meron tayo, kayang baguhin ang kalooban ng Diyos, na pwede natin siyang diktahan, pwede nating i-manifest, pwede nating i-declare at i-claim. Yun po ay isang malaking kayabangan. Kung meron dapat matutunan ang mga mananampalataya, ay ang laging idalangin, not my will, not my comfort, but God's will be done. Amen? Puntahan natin ang huling 2 talata. After this, we started on our way up to Jerusalem. Some of the disciples from Caesarea accompanied us and brought us to the home of Mnason, where we were to stay. He was a man from Cyprus and one of the early disciples. So, anong ginawa nila? They pack their bags and they go with Paul. Even after their fears, they choose to support and not to oppose. So ano pong nangyari? They even bring Mnason, a long-time disciple, to host them. A reminder that God provides companions, provides resources, and provides homes as we follow His call. Sa buong journey na ito at paglalakbay ni Pablo, laging may bahay na nagbubukas, laging may mga taong ibinibigay na katuwang, at laging may probisyon sa kanyang pangangailangan. Ano ang ating theological reflection sa oras na ito? 1. God's will cannot be thwarted. Can we say amen to that? Paul's journey to Jerusalem fulfills God's sovereign plan. Hindi ito kailanman kayang baguhin. 2. The Spirit prepares and not paralyzes. Yung mga warning na narinig natin kay Agabus, sa Spirit, ay bilang paghahanda at hindi babala para wag tumuloy. Warning of suffering is not a call to retreat, but to trust. Amen? 3. Obedience often involves suffering. The Christian life is shaped by the cross. Tama po ba? And grace empowers courage. Paul could face danger because grace conquered fear. 2 Timothy chapter 1, verse 7. Kaya kung i-conclude na natin ang ating pag-aaral ngayong araw, it is a call to faithful obedience.
Paul's journey to Jerusalem reveals what faithful ministry looks like. 1. Knowing God's call, accepting the cost, trusting God's will, walking with the church, and the last, focusing on Christ. May we, like Paul, say, I am ready to do the will of the Lord, whatever it costs for the name of Jesus. Amen, mga kapatid? Now, for some reflection questions na pwede niyong gamitin sa mga small group at Bible study. 1. What fears or concerns keep you from fully obeying God's call in your life? How do you respond when God warns you of trials ahead? Are you more influenced by loving voices or by God's clear leading? Panghuli, in what areas must you say the will of the Lord be done? Tayo pisaglit na tumungo, tayo manalangin. Father, our sovereign Lord, we thank you for the example of Paul's courage and faithful obedience. Give us the same resolve to follow your will, even when the path is costly. Palakasin mo kami sa pamamagitan ng iyong Santong Espiritu. May you anchor our hearts in Christ and let our lives be lived for His name alone. Help, O Lord, our church to walk together in prayer, in love, and in faithfulness. And may your will be done in us and through us. This we ask in Jesus' name. Amen and amen. Isang magandang araw po muli sa inyo. Ito po muli ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.